Ayan. Oh. Ito rin naging problema ko rito yung mga kalawang niya kasi parang naging diesel. Hindi kaya diesel lang kinarga niya. Okay, gayon, ginagawa na si Puti. Ang naging main problem niya is yung wiring. So, nasunog. Buti na lang ay hindi nagtuloy-tuloy, konti lang. Dahil hindi na natin siya nagamit. Talagang in-stop ko na paggamit dyan. Ayan, na-rescue na tayo ni Boss DK Mech. Ayan. Oh. Mag-update tayo mamaya kung ito na lang, kung may mga naapektuhan pa ba na parts or yan lang, sana yan lang para wala tayo masyadong gastusin. Halika. Halika, iba na, halika. Ayun. So, okay, bigay tayo ng update ngayon kay Puti. So, nagamit ko na to kagabi. Hindi nga lang ako nakapag-video kasi yung panahon dito sa amin medyo umuulan. Ayan, umandar na siya, okay na. So, pwede na siguro itong mabiyahe. So, yun, na-share naman natin yung naging problema natin dito ay yung kanyang wiring nga. At papakita ko sa inyo na hindi lang pala yung wiring niya dahil yung carburetor niya pagbukas ni Sir Dave ay puro tubig. May tubig. Parang naging diesel. Hindi kaya diesel lang kinarga niya. So, naisip ko, hindi naman to dahil sa nauulanan kasi hindi ko naman siya iniiwan sa ulanan. Malamang ito sa bawat papaglagyan natin siguro ng gas, unti-unti siguro na yung mga gasoline station na may tubig kasi hindi ko naman siya pinpoint kung alin gasoline station kasi sa bawat biyahe naman natin, 'di ba, minsan kung saan tayo abutin, bawa nag long rides tayo, kung saan may gasoline station, pwede na yun. Papakita ko rin sa inyo, pinadrain namin yung tangke kasi nga puro tubig. So yun, nagbili ako ng gasolina, nilagyan namin ng bago. So later on, gumana na, umandar na. So I hope maging maayos na talaga. Pero nung na-try ko naman siyang i-test drive kagabi ay okay na, para na naman siyang normal. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ako bibili ng bagong motor kasi okay na ulit. Nagagamit ko na ulit siya. Parang balik na naman sa dati. Okay, ito nga, testing na tayo. So sa oras na to ay tinutono ng konti ang ating Easy Ride 150N. So siguro mamaya ipa-final na yung wirings niya and final tuning para maganda na yung takbo niya. Yun, basa na naman dito, maulan na naman. Ang klase rito sa atin, laging maulan. Ayan, umulan na naman. Ina-drain na gas, parang pinaghugasan ng hasang. DK Mech. Ayan, umandar na si Puti. So puntahan nyo lang siya sa Barangay Bautista, Labo, Camarines Norte, along the highway. Bago mag 7-Eleven kung galing kayo ng Daet. Ayan, hindi ko na papalinis ko pa sana, nakakahiya naman. Okay, salamat boss. Thank you. Salamat din. Yung mga kapred natin na sila Daniel, uwi na kayo rito. Ay, sama na dito. Tama na, rides tayo. Tapos wala ka na pag-uwi. So dadalhin ko na lang yung Rusi doon.
Yan ang service ni DK Mech. Papakita ko sa inyo yung easy ride niya kung ano nangyari. Kaya Ito yung easy ride lalagay ko dito. idol niya kasi ako kasi may pantra ako. Kaya naipantra na rin siya. Kapit tayo ngayon dito. Sige, thank you, ingat. Okay mga idol, salamat kay Boss Dave. Yan, naservisan niya na tayo. Mandar na si Puti. Pero papacheck ko pa rin talaga yung wire niya kasi yung naikabit namin na wire ay spare lang, mga temporary. So papalitan ko na mas matibay. So remedyo lang to, at least mandar na ngayon. Ay, thanks God. Wala na tayong masyadong isipin. Meron pa pala akong isang motor, yung Rusi Gala ko, nandun sa malapit sa dagat dun sa amin. Dadalhin ko rin sa kanya para mandar na rin. I think same problem nito. Same problem niya na namamatay din. Okay, see ya. Ayan, so tinakpan ko lang muna at kasi yung mga manok ay hinahapunan siya. So ang hirap naman mag-washing kasi umuulan lagi dito. Ayan. May napansin din pala ako rito. Yun, tumagas na yung kanyang fork oil. Left and right. Ay, nako. Ito rin naging problema ko rito, yung mga kalawang niya kasi sa tabing dagat. Yun ang mahirap. Di ko alam ang solusyon pag tumara ka talaga sa tabing dagat. So yun, na-stuck ko siya ng matagal doon kasi nga ginamit ko yung aking pantra. Dahil sa madalas na pag-ulan dito, madalas ko nagagamit yung pantra para hindi mabasa yung mga bata pag hahatid sa eskwela. Pero na-miss ko itong gamitin kaya siguro sa mga susunod natin video, ikot-ikot tayo rito. Ikot ko kayo, gagamit to. Siguro pag biyahe rin natin pabalik sa Manila, kuha tayo ng ilang clips. Share ko rin sa inyo kung magkaka-issue pa. Okay, para sa akin, solid pa rin si 150 hanggang ngayon. 5 years, pero solid pa. So, sa mga magtatanong nga pala, yung mga napalitan ko rito sa mga sunod natin video, kung ano yung mga pinalitan ko after 4 years mahigit. Talaga may mga pinalitan ako na nasira lang siya after 4 years. Hindi siya yung basta-basta nasira na after 1 year, 2 years. Hindi. Yung mga napalitan ko. Okay? Maraming salamat sa lahat ng nanood nito at naging concern kay Puti, sa lahat na nag-alala, sa napaisip na ibenta to. Maraming salamat. Once again, Easy Rider TV. Bye-bye!